Okay mga boss, mga ma'am, mga sir, bago po tayo pumunta sa main video natin, yung may riverfront or riverside. Dito, kagagaling ko po dyan, beach lot mga boss. Yan sa drone shot nakikita nyo. May ino-offer po dyan lote. Pwede nyo utangin mga boss, mga ma'am, mga sir. Beach lot yan, Sunset Beach yan mga boss. Dito yan sa San Felipe. So kung interesado po kayo, punta kayo sa aking FB account. Doon tayo mag-usap. Doon ko po ilalagay yung pinaka full presentation po niyan mga boss, tsaka yung mga detalye. Okay, again, salamat sa inyo. Ito na po yung video. Good morning, magandang araw, magandang gabi mga boss, mga sir. Saan man kayo naroroon. Meron akong ipapakitang property sa video na to. 22 hectares, hindi ko lang mapuntahan yung boundary niya. Pero pag nag-drone shot tayo mga boss, for visual appreciation lang yan ha. Okay, but anyway, this is for a 22 hectare property at meron pa tong public land na pwede nyo pang applyan sa, anong tawag doon, Forest Land Management Agreement. Okay, if I'm not mistaken. Pero yun ang concept, applyan nyo yun sa gobyerno para pwede nyo gamitin for 25 years. Alright, depende kung ano yung tenural na gagawin ninyo, kung para sa agriculture, para sa turismo, or para sa kung ano-ano po na pwedeng magbigay ng economic value doon sa property. Isa sa mga drawbacks ng property is yung accessibility. Pero kung mapapansin niyo sa drone shot natin, may nag-develop dito sa area na to, itong area na yan. 'Di ba? May magandang bahay na, dito meron na rin. At itong area na to, maayos na yung kalsada. Pero doon sa dinaanan namin, meron din doong tatawiran na ilog. Kaya kung pupunta kayo dito, halimbawang i-acquire nyo itong property, kailangan meron kayong 4x4 or mataas na 4 wheels na sasakyan na po. Pumasok naman yung motor ko, but definitely sedan, alanganin dito. Now, ang question, kapag tag-ulan. Pag tag-ulan mga boss, may paraan naman yan. Kasi eventually, yung kalsada doon, may plano ng lagyan ng tulay yun eh. Alam niyo naman, tuloy-tuloy lang ang progress ng isang lugar, di ba? So sooner or later, di ba, magkakaroon ng kalsada yan. Kasi marami na rin nag-i-invest dito. And then ito, syempre, kung private niyo yan, pwede nyo palagyan to ng bridge. Alright? So dito yung property mga boss. Misis ko po. Anyway, dito, manggahan po yan. Okay? May mga iba't ibang klaseng punong kahoy po dyan. Iba't ibang klaseng mga fruit-bearing trees, mga boss. Kaya, itong property na to, talagang napakagandang i-develop. Kailangan nyo lang talagang, kumbaga, wag nyo lang isipin yung kalsada, gawan nyo lang ng paraan. Magagawa naman ng paraan yan kung talagang gugustuhin. So, yan. Dito may duhat ano ngayon ang duhat eh? Season nila ngayon. May duhat dito na malaki, ang daming bunga. Doon may duhat din na malalaki. Okay? Hanggang dyan po yung boundary. Dito may bahay dito na maganda kay Sir Pancho. Shout out sa iyo, Boss Pancho. How are you? Yan, may bahay siya maganda dyan. Alright? Tapos dito may mga grafted mangoes about 30 years na, kaya very productive yan, very matured na Tapos may mga iba't ibang punong kahoy, sabi ko nga may banaba, may mga areas pa dito na open, kagaya nito, dito. So part pa rin po ito ng property. Meron yung slopey area dito sa area na to mga boss. Okay, may kalamansian pa sila dyan pero unfortunately, namatay na yung mga kalamansi. Yan, part pa rin po ito ng property, itong manggahan na to. Alright, kita nyo, daming iba't ibang klaseng punong kahoy, every ganitong panahon, ma-enjoy nyo itong duhat. Napakaganda sa health nito mga boss. Yan dami Pwede nyo itong gawing alak. Daming bunga Alright mga boss, so dito sa area naman na to, meron namang duhat dito na
Kung tawagin nila giant duhat. Ang daming bunga nito nung nakaraan eh. Naubos na. Ito malalaki naman siya. Oh. Open kasi yung farm eh. Siguro pag may napapadaan dito, kaysa naman masayang, di ba? Kinukuha na nila. Pitas lang ng pitas. Di ba? So ito may enjoy nyo dito. Something money can't buy. Lagi ko nga sinasabi, kahit na bilyon ang utang ninyo, kahit na bilyon ang pera ninyo mga boss, hindi kayo makakapagpatubo ng ganitong klaseng puno overnight, di ba? Kasi madaling putulin yan overnight eh. Pero hindi nyo kaya magpatubo ng ganyan. Sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, di ba? Kaya priceless po yung mga nakatanim na puno dito. Tsaka malamig ang climate dito. By the way mga boss ha, okay, doon tayo galing no. Itong property, may adjacent na creek. Malinis po ito. Ayan o. Tuloy-tuloy lang ang tubig niyan all summer round. I mean all year round. Pwede nyo i-harness yan syempre. I-arrange nyo yung mga bato. Diba? Maglagay kayo ng parang natural pool. Ganun ang ginagawa nila dito. So, talagyan nila ng bato yan, mag-iipon ng tubig, magkakaroon kayo ng natural pool dito. Tuloy-tuloy lang po yan, buong summer. Hindi nawawalan ng tubig yan. Ewan ko lang sa mga darating pantaon. Pero ngayon, and ever, simula nung nakita ko yan, mga 20 years ago, ganyan lang po talaga siya. Alright? Dito mga boss, meron silang open area dito. Nagtanim sila ng mga talong. Daming talong, mga 6,000 plus. And then, may mga makikita kayo mga ganitong puno. Ayan, ang gaganda ng ano niya. Bunga. Baliti po yan, mga boss. Ayan. Oh. No? Paborito ng mga ibon yan. Kaya tuwing umaga, magigising kayo sa mga huni ng ibon. Maganda rin po mag-alaga ng mga hayop dito. Kambing, baka, alabaw. Ang talong mga boss, 2 years yung pakikinabangan yan, perennial yan eh. Gagawin nyo lang dyan, iraraton nyo, fertilize nyo uli, mamumunga uli ng maganda yan. Medyo naapektuhan kasi sila nung biglang tumaas yung presyo ng krudo. Naka-drip irrigation po yan ha. Ito. Wala naman kayong magiging problema sa source ng tubig dito dahil may source po ng tubig dito. Yun nga. May mga kawayan na rin kayo magagamit. Ito, bayog po ito. Maganda yan, pamposte. And then may mga kawayan po dyan, mga nakakalat. Doon, meron silang source yata ng tubig dito. Puntahan ko ngayon. Ano ba yun? Ang daming talong. No? Shout out sa'yo, Boss Oyo! Ito na yung mga talong mo. Ang lalaki na. Ang haba, singhaba ng talong mo. Alright. Dami pa rin bulaklak oh. Tsaka walang sira yung mga talong dito mga boss ha. Napansin ko lang oh. No? Hindi po nila ini-sprayan yan. Wala siyang parang, alam niyo na yung naglalanta yung dulo. May pumapasok na borer. Ito po wala. Oh, malinis. Maganda. Kaya na matinding kalaban ng talong eh, mga borer. Okay. So dito, nandito yung kanilang drip irrigation source. May mga alaga din siyang manok. Ewan ko sa kanya itong mga manok na to. May mga manok dito, ayan oh. Krek, 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 krek. Yan, dadami na po yan dito. Yung mga manok na yan. And then, ayan, para sa drip nila, no. Ang maganda po kasi sa drip irrigation, mga boss, tulo lang siya ng tulo, pero consistent. Hanggang sa mabasa yung soil. Nakahalo na doon yung fertilizer, nakahalo na doon yung tubig, syempre. Tapos tulo lang ng tulo yan. Matipid siya sa labor, sa pagdidilig, matipid siya sa tubig, unang-una. Tapos, maximize ang intake ng nutrients ng halaman. Especially yung mga ganitong nakamulch, no? Hindi tinutubuan ng damong, hindi sila na overcome ng mga damo basta-basta.
Kaya maganda yung tubo ng mga talong dito. In fact, ang dami na naman bunga. Diba? Harvest na ng harvest. Sunod-sunod na yan. Kaya kapag nabili nyo to, mga boss, kayo na mag-harvest yan sa mga darating na panahon. Pakikinabangan nyo yan for 2 years. Simula ng tinanim. Katatanim lang po niyan a few months ago. Ha? Paparadaan dyan. Okay. Meron palang access din dito mga boss, no? Pwedeng iwanan yung motor dito. Doon. May kalsada na po yan eh. Ayan, oh. Pwede kayong bumaba dito. Maligo dito sa ilog na to. Ayan, oh. Daling ko yata dito mamaya yung anak ko, ha. Daling natin mamaya dito si Max. Ito, oh. Diba? Yan. Ma-enjoy nyo to mga boss. Especially during the summertime. No? Ang gagawin nyo dito, i-arrange nyo lang yung mga bato, tatabin ninyo, diba, gagamitan nyo ng parang backhoe yata yon, tatabin ninyo, i-arrange nyo, tapos mag-iipon na ng tubig yan. Diba? Natural pool na. At, syempre, walang chemical. It's organic, don't panic. Ayan ang dinis ng tubig mga boss, oh. Diba? Kagaya nito. Tuloy-tuloy lang yan, boss. Malinis po yan kasi wala naman ng kabahayan doon. Bundok na po yan. May kabahayan pero konting-konti lang. Oh. Dito, may kalsada dito. So, let's say, nagka-problema yung daan doon. Pwede nyong i-park yung sasakyan nyo dito para ma-access nyo itong property. Hindi na daanan po nila yan. Parang gusto ko maligo. Tingnan natin yung kalsada. Pakita ko sa inyo, ha? Oh. Diba? Sarap manirahan dito, boss. Diba, medyo pagod na kayo dyan sa Metro Manila. Masyado ng hectic, di ba? Gusto nyo mag-detox. Ayan. Punta kayo dito sa farm ninyo. Diba? That's priceless. Pwede nyo din gawing campsite yan. Habang wala pa kayong project, pinagkakitaan nyo na. Taniman ng mga gulay. Benta nyo yung mga duhat, gawin yung wine. Ay, shit. Yan. Alright? Doon kasi kami pumasok eh. So ito yung kalsada papunta sa property. Dire-diretso doon sa pinasukan namin kanina. Ayan. Lamig dito mga boss. Okay. So pwede kayo huminto dito kung sakasakali. Pasok kayo diretso dito sa property nyo. Balik na tayo. Mamaya babalik ako dito mga boss. Maliligo ako. Magtatampisaw ako dito. Ilulublob ko yung katawan ko dito para makasagap ng positive energy. Di ba? Sumama yung mga negative energy dyan sa tubig na yan. Dumikit sa mga bato. Alam mo na. May scientific basis daw yun eh. Yung grounded ka sa earth. Tingnan niyo yung mga katutubong Aita. Ang haba ng kanilang mga buhay. Saan yung asawa ko? Yun. By the way, yung misis ko, ano po yan? Half Aita. Pinakamagandang half Aita sa balat ng lupa. Alright, but anyway. By the way, bago ko nga pala makalimutan, ano? Gusto kong i-shout out yung aking kapatid. Tol, yun dyan sa Canada. Toronto, Canada, nandun siya. Tol, Eric Joseph Castro Amagna, shout out sa'yo. No? Salamat at lagi mo akong pinapanood kahit na hindi tayo nagkikita madalas. Okay? Kahit na binlock ko kayo sa FB. Pinapanood mo pa rin ako. Bati na tayo, ha? Alright. Mangunguha kami ng talong. Ito, ang daming talong. Pwede na ba to? Okay, mga boss, bukod doon sa mga mangga doon, meron din mga nakakalat na mangga dito. Yan. Mayroon yata silang 80 plus mango trees, ano po. And then, may mga Mulawin yata to, di ba? Ayan, oh. So, marami mga ganyan, mga native trees, hardwood trees na nakakalat dito. May bodega na sila, may magagamit ng CR. Alright? Hanggang dito po yung property. So, yung buong stretch na to, ilog po yan, mga boss. Di ba? Ang ganda ng property niyo mga boss pag nagkataon.
ilog. Buong stretch na yan, ma-enjoy nyo. Ito yung kalsada. Diba? Kayo pinuntahan natin. Ma-enjoy nyo to mga boss. Camping area. Hindi naman kayo babawalang, ano yan eh. Yung kung halimbawa, mga bisita kayo, may mga guest, wala naman magbabawal sa inyong maligo dyan. Huwag lang kayo magkakalat, syempre. Diba? Panitilihin po natin ang kalinisan sa ating kapaligiran. Okay mga boss, hanggang doon yung property. Hanggang sa taas na yan. May mga kalamansian po sila dyan. Alright? So yan, nakikita nyo sa drone shots. For visual appreciation lang yan mga boss ha. Yung area na yan, banda dyan sa area na yan, sa taas, pwede nyo pa pong applyan yan. Ano po yan? Public land. Wala pa pong applicant dyan. Ano? Pero hindi nyo pwedeng patituluhan. Magkakaroon lang kayo ng land use or land use management agreement sa government. No? Forest Land Use Management Agreement, if I'm not mistaken. Okay? Hindi na po tayo akyat. Dahil kakapagod. Ano to? Hanggang dito, ito, meron silang source ng tubig. Yan po. Libre na yung source nyo ng tubig. Meron po kasing sapa dyan sa bandang taas, mga boss. Parang spring water. Diba? So, malapit na. Somewhere na dito yung boundary po. So, yun yung kadugtong ng ilog. You know. Tara, tignan natin. Ito. Ang ganda rito mga boss. 200 pesos per square meter po ang benta ng may-ari. Yung sound pa lang ng tubig, di ba, na flowing, very relaxing na eh. What's more, kung halimbawa, imagine niyo yung sarili niyo, nakahiga lang kayo dyan. No? Want to sawa kayo. Diba? Minamasahe kayo ng tubig para kayong nasa natural jacuzzi na rin. Okay. Alright. So there you go mga boss, no? Hindi ko ma-pinpoint exactly yung boundaries dahil 22 hectares po ito. Yung drone shot natin is for visual appreciation lang. Para makita nyo yung vicinity, makita nyo yung setting, makita nyo yung pagkaka-nestle niya, di ba? Now, kapag magti-tripping kayo dito mga boss, syempre, ikot tayo kung gusto niyo. Kung gusto niyo ikutan hanggang doon sa taas, pwede naman. No? Pero ngayon, dito lang po tayo sa baba. And I just want you to know, mga boss, mga mama, mga sir, may binibentang little paradise dito mga boss. No? Kung may pera lang ako, bibiling ko to eh. Dito na ako titira. Kahit maubos yung 44 million ko, todo yun, pati pamatos. Tapos bahay, lagay na ako kubo dito, buhay na ako dito sa mga talong. Makabenta ako ng 1 kilo, meron na akong bigas. Di ba? Ang habol ko na lang dito, peace of mind. No? And then someday, pag nagsawa ka na, pwede mo naman ibenta ulit. Di ba? By the way, mga boss, ano to, may lot plan na po ito. Ready for titling na to, mga boss. Kaya wala na kayong sakit sa ulo kapag ka-in-acquire nyo to. Hindi na kayo mangangamba, baka maglahong parang bula yung inyong investment. No? Tsaka ang may-ari po nito, licensed broker. Okay, so there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Again, ang property is located po dito sa Cabangan, Zambales. Isa sa mga closest to nature dito sa Cabangan, po. May ilog, may rolling area. Actually, hanggang dyan, hindi ko lang ma-pinpoint dyan sa drone kung hanggang saan ang property. Pero yan pong may open area dyan, kasama pa po yan sa 22 hectares, mga boss, mga sir. May mga fruit-bearing trees, merong mga iba't ibang klaseng native na hardwoods, po. Tapos, yun, may tanim ng talong. Of course, hanggang 2 years lang yan. May ilog, merong sapa, may source kayo ng tubig. At maganda na ang accessibility. Yun nga lang, yung pinanggalingan namin doon, dyan sa drone shots, yung araw na yan mga boss, dyan ako dumaan. Po. So may tatawiran kayong ilog dyan. Meron na rin pong ginagawa, may mga proposed na nakalsada papunta dito mga boss. So eventually, magkakaroon din ng talagang
legitimate access po itong property na to. But of course, kapag nangyari na yon sa mga panahon na yon, hindi nyo na to mabibili ng 200 pesos per square meter mga boss, mga sir. Okay? Mataas po ito, hindi po ito binabaha. Kahit tumaas yung ilog na yan, hindi po umaabot dito mga boss, mga sir. Alright? So maganda ang maganda ang vibes ng property mga boss, no? Very ideal dun sa mga naghahanap ng talagang peaceful and quiet na farm, 'di ba? Importante, mayroong source agad ng tubig. Iba-iba yung kanyang terrain, ano po. So napakagandang i-develop itong farm na to into a, campsite resort at kung ano-ano pang maisipan ninyo mga boss. Anyway, may pinasok kami, may gate dito. And you don't have to worry about that kasi may legitimate naman na daan dito mga boss. Pwede naman kayo magpalagay ng access dito. Diba? Anywhere dyan. Palagay kayo ng tulay. Diba? Kung marami kayong pondo. No? So, with that price per square meter na 200 pesos, nasa 44 million po itong property. Kasi nga po, 22 hectares po ito or 220,000 square meters mga boss, mga sir. Napaka ganda, napakalaki ng property. Meron na po itong lot plan, approved survey plan na ng DNR. Nakita ko na po ang papers nito. This is ready for titling. Ang may-ari po nito ay isang licensed broker mga boss, mga sir. Kaya sa kanya kayo makikipag-usap. Okay? Shout out sa iyo, Boss Clark. Ayan na, ito na yung video mo. And by the way, ulit, shout out sa utol kong gwapo dyan po sa Toronto, Canada, Eric Joseph Castro Amagna. Ayan, kompleto ha. Gusto mo sabihin ko pa yung birthday mo next month, mga boss, mga sir. Birthday niya next month. Padalang kita ng cake dyan. Gusto mo? Anyway, shout out din of course sa isa ko pang utol na nasa San Antonio, si Angelito Castro Amagna, mga boss, mga sir. Yan, mga utol ko yan, mga matitikas yan mga yan. Okay? Pero, syempre, mas matikas ako sa kanila. Alright, now, there you go mga boss. Yung mga interesado pong makita itong property, sasamahan ko kayo dito. Trip tayo dito mga boss, mga sir. Kung gusto nyo magdala kayo ng tent, mag-overnight pa tayo dito kung trip ninyo. Alright? Maraming salamat sa inyo mga boss, mga sir. Especially yung mga nanonood po dyan sa abroad, yung mga nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Mag-comment lang kayo na mag-comment dyan. Ano po, kahit na anong i-comment nyo dyan. Sports naman tayo mga boss. Gusto ko rin yan. At kung meron mga kailangan i-correct sa video ko, just say so. Kasi hindi naman tayo perfecto. Alright? Again, of course, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Let's be grateful every day. See you on the next video mga boss. By the way, abangan nyo, meron akong ibablog na magandang resort community. Okay? Dito sa may San Felipe. So there you go. Till the next video mga boss, mga sir. Ciao. Don't tell me what to do.